Kabanatang 14 ng Imperyo Romano Julius Caesar sa lugar ng Dyrrhachium at Pharsalus. Pagkatapos masugpo ni Caesar lahat ang mga kaanib ni Pompey sa mga lugar na sinugod niya sa Hispania, nagpasilangan siya para tumawid siya sa dagat Adriatico noong Enero ng 48 bago kapanahunan ng Panginoon o 48 BC patungong Gresya. Samantalang nangangalap ng mga karagdagang hukbo si Pompey, si Caesar ay patawid sa Adriatico. Subalit siya'y naudlot at nasabit siya sa Dyrrhachium kasama ang 7 lehyon ng hukbo. Ang iba sa kanyang army ay naiwan kay Mark Antony sa Brundusium. Dumaong si Caesar sa pampang ng Epirus sa Palaeste na malapit sa bundok ng Ceraunia dahil naitulak ang kanyang bapor doon ng bagyo sa dagat. Mula doon, sa lugar na tinawag na Oricum, naglakbay siya at ng kanyang hukbo ng 1 araw bago sila nakarating sa Dyrrhachium. Habang naglilikom sila ng mga supply, tinangka niyang kubkubin at ukupahan ang Dyrrhachium dahil ito'y pangunahing pinagkukuhanan ni Pompey ng probisyon. Subalit umurong siya noong naunang dumating doon sa syudad na ito, si Pompey. Sa bandang Abril, nakarating si Mark Antony at ang kanyang hukbo doon para maalalayan si Caesar laban kay Pompey. Nangyari ang labanan ng dalawa sa Dyrrhachium o Epidamnus sa dalampasigan ng Adriatico at tinagurian na ngayon na syudad ng Durrës sa Albania. Tinangkang hamunin ni Caesar si Pompey ng sagupaan, subalit hindi siya pinansin ni Pompey dahil ang estratehiya noon ni Pompey ay ang pagurin niya ang hukbo ni Caesar sa kagutuman. Nagtangka muli si Caesar na dakipin ang Dyrrhachium. Malakas ang posisyong depensa ni Pompey sa Dyrrhachium dahil sa likuran niya ay dagat at sa harap niya ay mga bundok. Nagtayo doon ng kampo si Pompey sa taas ng nakausling malaking bato na tinawag na Petra at nakatanaw sa mga daungan. Doon siya nakakapagdaan ng mga kakailanganin niyang mga supply at probisyon. Samantala, ang kampo ni Caesar ay nasa mataas na lugar sa looban, kaya kinailangan niyang paghanapin ang kanyang hukbo ng kanilang pagkain at pangangailangan. Nagumpisa si Caesar ng paggawa ng doble harang sa paikot ng pinagkampuhang lugar ni Pompey para maharangan si Pompey sa kanyang pagpahagilap ng pagkain para sa kanilang mga kabayo at hayop na dala. Isa pa, ito'y magiging mabisang sagabal sa kabalyerya ni Pompey at pang-insulto kay Pompey sa harap ng ibang taong makakakita at maging sa hukbo ni Pompey dahil ang pahiwatig ng konstruksyon na iyon ay tinatanggihan ni Pompey ang harapang labanan. Bilang tugon dito ni Pompey, nagpagawa siya ng napatibay na linya na nakaharap kay Caesar at may habang 15 milya. Habang kinukulang ng pagkain ang hukbo ni Caesar sa taglamig, pinutol niya ang batis na pinagkukuhanan ni Pompey ng tubig at ito'y nagresulta sa biglang paglitaw ng mga sakit sa kampo. Samantala, ipinagpatuloy ni Caesar ang pagkubkob nila habang patuloy din ang pagkakaroon ng mga sagupaang hindi malakihan. Para mahikayat niya si Caesar na umalis doon, nagpakana siya ng pagpakalat ng mensahe na ilan sa mga taong bayan doon ay handang ibigay ang kanilang bayan sa kanya. Kaalinsabay nito, naglunsad ang puwersa ni Pompey ng nagtatlong sangang pagsalakay sa mga pangkubkob na estasyon sa gitna ng hilera ng mga ito. Matibay ang naging resistansya ng hukbo ni Caesar laban sa 5 lehyon ni Pompey at nakilaban sila ng matindi hanggang sa dumating ang puwersa ni Publius Cornelius Sulla para umalili. Patigasan noon ang 2 panig hanggang sa may 2 pinuno ng tribo kasama ng kanilang katribo na dala ng hukbo ni Caesar para umalalay
ay biglang bumalimbing at nagpunta kay Pompey. Nalaman sa kanila ni Pompey ang bahaging kahinaan ng kampo ni Caesar at naghanda ngayon si Pompey na sumalakay sa bandang ikasyam na estasyon. Ang unang salakay ng hukbo ni Pompey ay nagtagumpay at tiyempo lamang na hindi napalaki ang nabihag na bahagi ng linya dahil dumating si Mark Antony at kanyang hukbo para umalalay kay Caesar. Nagpatayo si Pompey ng kampo sa lugar at pinatibay niya ang linya ng supply nila doon tungo sa looban. Naglunsad muli ng pagsalakay si Caesar sa dati nilang lugar na inagaw ng hukbong Pompey subalit hindi nagtagumpay. Ang mga nahuling sundalo sa hukbo ni Caesar ay pinagpapapaslang ni Titus Labienus sa unahan ng linya na hawak ng hukbo ni Caesar. Si Labienus ay siya iyong dating pinagkakatiwalaang legatus ni Caesar sa nakarang taon. Noong sila ay nasa Gaul at hanggang sa ilang buwan lamang pa ang nakakaraan. Subalit sa kararaang buwan ng Enero, si Labienus ay pumanig kay Pompey at iniwan nito ang hukbo ni Caesar, maging ang posisyong gobernador na iginawad sa kanya ni Caesar sa kakaraang taon. At sa bakbakan na nangyari sa pagitan ng dalawang panig, ipinagtanghal ni Labienus ang kanyang nabubukod tanging kabagsikan at karahasan bilang kaaway. Sa taktikal na kalkulasyon ni Caesar, napahina ang kanyang posisyon doon at pinagpasyahan niyang umatras sa Apollonia sa gabi habang pinagbantay niya muna doon ang kanyang 2 lehyon ng pansamantala para lamang malinlang nila si Pompey sa pag-aakalang naroon pa ang hukbo. Noong nadiskubre ng hukbo ni Pompey ito, nagpahabol si Pompey ng kanyang kabalyerya, subalit nahadlangan sila ng mga bantay ni Caesar sa likuran. Pagkatapos ng kanilang pag-urong mula sa Dyrrhachium, nagtungo si Caesar sa bandang timog at nagpasilangan sila sa siyudad ng Apollonia. Panandali ang huminto ang hukbo ni Caesar doon at ito ay upang gamutin ang mga nasugatan sa kanyang mga tauhan. Dito, binayaran din niya ang kanyang army at pinalakas niya ang loob ng kanyang mga kaalyado upang iwanan nila ang kanilang mga kwartel. Pagkatapos lumarga siyang nagpatungong silangan at nag-iwan siya ng 4 na pangkat na mag-garrison sa Apollonia. Ito ay siyudad sa Illyria na Albania na ngayon. Nag-iwan siya ng 3 pangkat sa Oricum. Ito ay siyudad sa Pampang sa Albania. At 1 pangkat sa Lissus. Ang dating Lissus ay siyudad ng Les na ngayon sa Albania. Dumating siya sa Aeginium at kinatagpo niya doon si Gnaeus Domitius Calvinus. Pagkatapos na magkaugnay ang pwersa ni Caesar, nagtungo sila sa Thessalia at sa mga lugar na hindi pa napuntahan ng mga nandarambong na mga Romanong army. Sa tiyempong ito, nakatagpo niya ang marami sa mga nawala at naligaw niyang mga hukbo. Samantala, ang kampo ni Pompey ay nagpapakalat na ng mga balitang nang uunsyami sa hukbo ni Caesar na tinalo nila ito kakaraan lamang. Kaya maraming komunidad na nadaanan nila ang malabnaw na nakisama sa hukbo ni Caesar at ang tingin ng mga ito sa hukbo ni Caesar ay mahina sila. Hindi sila pinapasok ng siyudad ng Gomphi dahil ayaw ng mga mahistrado doon na umalalay sa isang hukbong baka lamang matalo sa digmaan. Samantalang ang Gomphi ay dating nagpadala ng sugo sa kanya na nangangako sa kanya na libre siyang pumasok sa kanilang syudad at makagamit sa mga naroong kakailanganin niya. Ang praetor ng Thessalia na nagngangalang Androsthenes ay nag-utos sa lahat ng mga mamamayan na pumasok silang lahat sa Gomphi dahil kalaban niya si Caesar. Nagpadala din siya ng mensahe kay Pompey at Scipio at hinimok niya silang magmadaling sumaklolo sa kanila. Nainis si Caesar at nag-utos na kung walang mangyari sa santong dasalan, idadaan sa santong paspasan. At humayo ang kanyang hukbo at binihag nila ito ng mabilisan.
Dahil sa kawalang hukbo na organisado ang syudad, sumuko sila pagkaraan ng ilang oras lamang. Labag sa naging karaniwan niyang estratehiya, pinayagan ngayon ni Cesar ang kanyang mga tauhan na manglimbas at magmarahas. 20 sa mga mahistrado at kasama si Androstenes ay minabuting nagpakamatay sa kinalalagyan ng mga gamot o kemiko dahil sa takot nila sa galit ni Cesar. Hindi maubos maisip kung bakit sa unang pagkakataon ay pinayagan ni Cesar ang kanyang mga tauhan na manglimbas at magsagawa ng kahindik-hindik na kalupitan. Marahil ito ay may kinalaman sa pangyayari sa Dyrrhachium, kung saan nakitaan ng kanyang hukbo ang karahasang ginawa sa mga kasama nila ang dating kasama nila sa hukbo na sila Bienos. Marahil ay nakasakit sa dignitas o amor proprio ni Cesar na ang kanyang dating legatus na sila Bienos na kanyang itinuring na mapagkakatiwala ang kaibigan dati na tumalikod sa kanya ay siya ang kamuntik-muntikan nang nangwasak sa kanyang puwersa. Pihado rin na ang pagpasagawa ni Cesar ng karahasan sa mga mamamayan ay kalkuladong taktika upang ipakita niya ang kanyang kakayanan at upang mapigil ang anupamang susunod na pagtanggi sa kanya mula sa ibang mga bayan. Pagkaraan ng pangyayaring ito, ang mga karatig na syudad ay natakot at wala na muling naengkwentro si Cesar na nangkontra sa kanya at kanyang hukbo. Pagdating nila sa sumunod na syudad, sa metropolis, nakarating na doon ang balita tungkol sa nangyari sa syudad ng Gomphi. Kaya ang mga mamamayan doon ay agad nila silang tinanggap. Samantala, pagkatapos ng labanan sa Dyrrhachium, sa panig ni Pompey, naging masaya ang hukbo sa kanilang pagtagumpay. Iyon ang unang pagkakataon sa digmaang sibil na nagdusa si Cesar ng malaking pagkatalo. Isa sa mga opisyal doon si Domitius Ahenobarbus, ang minsan ay pinatawad at pinalaya ni Cesar, ay nang udyok kay Pompey na dapat sagupain na si Cesar ng matindi at wasakin siya, at ang iba ay nagmungkahi na bumalik sila sa Roma at Italia at agawin ang kabiserang lungsod. Nanatiling mahinahon si Pompey at nagpasya na hintayin niya muna ang karagdagang mga lehyon na galing Syria at samantalahin ang kahinaan ng supply ni Cesar. Ang pananagumpay ng hukbo ni Pompey sa puntong ito ay lalong nagpalakas sa kanilang loob, subalit kasama nito ay paghinala. Ipinagpipilitan ng mga opisyal sa lehyon na hamunin nila ng matindi si Cesar para sa harapang labanan. Sa udyok ng mga opisyal na kasama niya, nagpasya si Pompey na sagupain nila si Cesar sa Thessalia pagdating ng hukbong alalay mula sa Syria. Sa kabilang dako, tumawid si Cesar sa karagatan ng Adriatico tungong Gresya noong Enero ng taon 48 bago kapanahunan ng Panginoon o 48 BC. Ang pagdaong niya sa Palaeste ay huwarang halimbawa ng kanyang estratehiya sa labanan. Ang paggamit niya ng celeritas o bilis at improvisum o panggulat o sorpresa habang ang armada ni Pompey ay hinay-hinay kung tumugon. Hindi inasahan ang galaw na ganito ni Cesar dahil ang panahon noon ay taglamig. Ang hukbo ni Pompey ay bumilang ng 47,000 mga tauhan na organisa sa 11 lehyon o 110 pangkat at sinuportahan ito ng 3,000 mamamana, 200 funditores at 7,000 kabalyerya. Ang pinakamagaling sa hukbo ni Pompey ay inilagay niya sa magkabilaang gilid ng pormasyon. Ang mga tauhang ito ay napabalik na veterano sa digmaan. Ang 200 funditores ay mahalagang bahagi ng hukbo at ang gamit nilang sandata ay funda o kahambing ng tirador na gagamit ng tingga, matitigas na bolang gawa sa luwad o mga bato na buleta bilang misil na ipapatama sa kalaban. Kay Cesar naman, hawak ni Cesar ang pinakamalaki
at pinakatunay na Romano sa mga lehyon ng Estado. Sa kanya rin ang pinakamahilig sa bakbakan na nagmula sa Italia, Hispania at sa buong Gaul at mga islang nasakop ni Caesar. Samantala, dala ni Pompey ang mga galing sa mga lupon ng mga senador at mga ngabayo at sa karaniwang nakapalistang sundalo. Nakakalap din siya ng marami mula sa mga tao at kaalyadong tao ng mga hari maliban lamang sina Farnaces at Orodes. Ang lahat ng iba na nakaibigan ni Pompey ay nagbigay na lamang ng pera o nagpadala ng mga tinawag na auxiliary o mga sundalo na hindi mamamayang Romano pero sumusuporta sa lehyon ng Estado. Noong datna ni Caesar ang kampo ni Pompey, nakita niya ang formasyon ng army nito. Sa kaliwang panig ay ang 2 lehyon na dating hiniram ni Caesar kay Pompey sa kanyang kampanya sa Gaul at isinauli niya noong hiningi sila ni Pompey noong nagsimula ang pagtatalo. Isa sa 2 ito ay tinawag na una at ang kabila ay pangatlo at dito nagpwesto si Pompey. Ang biyana noon ni Pompey na si Quintus kay Caelius Metellus Pius Scipio na kasama ng lehyon mula sa Syria ay namuno sa gitna. Ang lehyong Cilicia na kasama ng mga pangkat ng Espanyol ay nasa kanan. Ito ang inasahan ni Pompey na pinakasolidong tropa. Ang iba ay isiningit at ikinalat niya sa pagitan ng sentro at sa tagiliran. Mayroon siyang kumpletong 100 at 10 pangkat at ang kalahatan ng pwersa niya ay 45,000 mga mandirigmang sundalo. Mayroon pa siyang 2 pangkat na voluntaryo na tumanggap ng mga pabor sa kanya sa mga nakaraang mga digmaan at ngayon ay nakasunod sa kanyang bandera. Nakakalat ito sa buong army. Ang 7 natitirang pangkat ay inatasan niyang magtanggol sa kampo at ang mga karatig na mga kuta. Ang kanang tagiliran niya ay protektadong ilog na matarik ang talampas sa tabi. Ito ang dahilan kung bakit niya ipinasa ilalim kay Titus Labienus ang lahat ng kanyang kabalyerya, mamamana, katapulta. Ang formang ayos naman ng hukbo ni Caesar na kanyang ipinagawa ay ipinwesto niya sa kanang banda ng 10 lehyon na nasa pamunuan ni Mark Antony at sa kaliwa ay ang 9 na lehyon na nasa pamunuan ni Publius Cornelius Sulla. Itong 9 ang napahina dahil ito ang napasabak ng husto sa labanan sa Dyrrhachium. Inilagay niya ang 8 lehyon sa malapit sa 9 upang animo silang napagsanib at mag-alalayan sila. Pinapunta niya sa formasyon ang 80 pangkat at nambuo sa suma total ng 22 mga kawal. Iniwan niya ang 2 pangkat sa kampo para magbantay doon. Ang nasa gitnang namuno ay si Gnaeus Domitius Calvinus. Si Caesar mismo ang lumagay na kaharap ni Pompey. Sa asa ni Caesar na ang 10 niyang lehyon sa kanan ay mapapaligirang ng napakaraming kabalyerya ng kaaway, nagmadali siyang nambuo ng 1 pangkat mula sa mga lehyon para ito ang magsilbing pangatlong hanay at mula sa hanay na ito, naggawa siya ng pang-4 na hanay na iniharap niya sa kabalyeryang Pompey. Habang ibinibigay ni Caesar ang lugar ng bawat lehyon, kabalyerya at pangkat sa kanyang hukbo sa harapang bakbakan na magaganap at ibinibigay niya sa mga sundalo kung ano ang gusto niyang mangyari, iginiit niya na ang tagumpay ng araw na iyan ay nakasalalay sa kanilang kagitingan. Alinsabay niyang iniutos sa pangatlong hanay at sa enterong hukbo na hindi sila susugod hanggat wala siyang utos, na ibibigay niya ang signal kung kailan niya gustuhin na isagawa nila ito. Nagpangausap si Caesar sa kanyang hukbo. Ayon sa kostumbre militar, habang ibinibigay niya sa hukbo ang kanya-kanyang lugar, sa isa sa ganap nilang itinakdang labanan, binanggit niya ang mga pabor na tuwi-tuwi na nilang natatanggap mula sa kanya
at lalong-lalo niyang ipinaalala sa kanila na maari niyang tawagin ang kanyang mga sundalo na magsaksi sa masigasig niyang pagsumikap na mga usap ng mapayapa, na iwasan ang pagdanak ng dugo ng kanyang mga sundalo, at na ayaw niya sanang mawalan ni makulangan man ang republika ng isa o kaiba sa kanyang army. Pagkatapos niyang manalumpati, iniutos niya na mapatunog na ang trumpeta, na siyang tanda para sa mga sundalo na noon ay sabik ng sumugod. Nag-iinit na noon ang hukbo sa punto na isa sa voluntaryong tauhan ng army, si Crastinos na dating unang centurion sa pansampung lehyon sa nakaraang taon at subok na sa katapangan, ang nagsabi noong naibigay na ang senyas, "Sundan ninyo ako mga kasama, ipakita natin ang nararapat na napagpasyahan nating pagsumikap para sa general. Huling laban na natin ito. At kapag may pagtagumpayan natin, maipabalik sa kanya ang dignidad at sa atin ay kalayaan." Kaalinsabay ng pagsalita niya, lumingon siya kay Cesar at madali ang nagsabi, "General, gaganap ako sa araw na ito, sa wagas na mapapasalamatan mo ako, buhay man o patay." At pagkabitaw niya sa mga katagang iyon, siya ay sumugod sa kanang banda at sinundan siya ng napulong na 120 voluntaryo. Malaki ang pagitan ng dalawang linya para maging sapat upang maumpisahan ang bakbakan. Batay sa payo ni Gaius Triarius kay Pompey, inutusan ni Pompey ang kanyang hukbo na hintayin ang pagsugod ni Caesar at hindi sila dapat sumulong mula sa kanilang posisyon o kung hindi ay pagdudusahan nila ang pagkakawatak-watak ng kanilang hanay. Ayon sa kanya, ang kapusukan ng pagsugod ng mga sundalo ni Caesar ay maaring mapigil at mawasak ang kanilang hanay, at pag nagkagayon, ang hukbong Pompey na manatili sa kanilang mga posisyon ay sakasasalakay sa kanila habang sila'y nawatak, at ang mga javelin ay hihina ang kanilang pagbagsak kung mapanatili ang mga sundalo sa mga pwesto nila kaysa sila ay makipagsalubungan. Isa pa, naisip niya na natitiyak niya na mapapagod na ang hukbo ni Caesar pagkatapos nilang tumakbo ng doble sa inasahan nilang distansya. Kaya inutusan ni Pompey ang kanyang hukbo na hintayin nila ang pagsugod ng hukbong Caesar at huwag silang sumulong mula sa kanilang pwesto o pagdusahan nila ang pagkawarak ng kanilang linya. Ang stratehiya ni Caesar sa militar ay batay sa kanyang paniwala na mayroong sadyang dahas sa espiritu at likas na bugsong kapusukan na nakatanim sa puso ng bawat tao, at lalong pinaalab ito ng pagnanasang humarap sa kalaban. Sa ganang kanya, dapat na hindi supilin ito ng isang general, bagkus ay palakasin niya ito. At hindi walang katuturan ang tradisyon mula sa mga ninuno na ang trumpeta ay tutunog sa lahat ng dako at ang sigaw ng general ay mapalakas, at iisipin na sa pamamagitan nito, ang kalaban ay masisindak samantalang ang kanilang army ay nasindihan ang kanilang lakas ng loob. Pagkabigay ng signal sa hukbong Caesar, sumulong na sumugod ang mga ito. Nakahanda na silang maglunsad ng kanilang mga javelin, subalit noong nakita nila na ang hukbong republika at ni Pompey ay hindi sumugod na sumalubong sa kanila, nagmarahan at huminto sila sa halos gitna upang hindi sila magpagod. Pagkaraan ng sandaling paghinto nila, sumugod silang muli. Inilunsad nila ang kanilang javelin at hinugot nila ang kanilang mga espada na gaya ng iniutos sa kanila ni Caesar na kanilang gagawin. Matibay na nananggalang ang hukbong Pompey at nakipagsagupaan sila. Naglunsad ang mga ito ng javelin at sa isang iglap ay espadahan na ang nagaganap. Kaalinsabay nito, sumugod ang kabalyerya ni Pompey mula sa kanilang kaliwang gilid at ang mga mamamanang Pompey ay dumaluhong na lumabas kasunod nila. Ang kabalyerya ni Caesar ay napahina at sila'y lalong sinalakay ng mas matindi. Nagsimula silang nagkaisang nagpormang pangkat-pangkat at nagmaniobra silang sumugod sa tagiliran ng formasyon ng hukbong Caesar. Pagkakita nito ni Caesar, sinenyasan niya ang pang-apat niyang hanay at kasing bilis ng kidlat sila ay nagngalit na sumugod sa kabalyerya ni Pompey.
Nakakabigla ang bilis ng pagsalakay na iyon at sa pagpupumiglas ng pagngalit ng mga sumugod na kabalyerya, walang isa man sa kaaway ang sumabak. Hindi na paghandaan ni Labienus ang 8 pangkat na nakatago sa likod ng kanyang kabalyerya. Pagkatanto niya na mayroon silang hindi na paghandaan, napaatras siya at sa isang iglap, biglang umikot patalikod ang mga ito at nagtakbuhan para maghanap ng pagkublihan sa mga bundok. Sa pag-atras ng kabalyerya ng hukbong Pompey, nawalan ng depensa ang kanyang mga mamamana at katapultero at lahat ng mga ito ay pinaslang ng mga sundalong Cesar. Sinundang pinuntirya ng pangkat ni Cesar ang kaliwang gilid ng pormasyong Pompey habang ang impanterya ni Pompey ay nakikipagsagupaan. Sumugod sa mga ito ang pangkat ni Cesar mula sa likuran. Kaalinsabay nito, inutusan ni Cesar ang kanyang pangatlong hanay na sa puntong iyon ay hindi pa pumapasok sa labanan at naghihintay ng utos ni Cesar na sumabak na. Pagkatanggap ng signal, sumugod sila para halinhinan ang mga napagod ng mga kasama nila. Dahil sa pagpasok ng panibagong lehyon ni Cesar at ang pagkakasugod ng tauhang Pompey sa likuran, hindi nakayanan ito ng hukbong Pompey at lahat ay tumakbo. Hindi nagkamali si Cesar noong sinabi niya na ang kanilang kaligtasan at pananagumpay ay magsisimula sa 6 na pangkat na kanyang inireserba sa pang-4 na hanay para haharap sa kabalyerya ni Pompey. Dahil sa kanila na nawasak ang kabalyeryang republika ni Pompey, napaslang ang mga mamamana at katapultero at nakulob nila ang army ni Pompey na sa puntong iyon ay sapilitan ng nagtakbuhang tumakas. Napilitang umalis si Pompey noong nakita niyang ang kabalyerya niya ay nagkawatak-watak na at nagkakaguluhan ng nagtatakbuhan para umalis ang mga ito at ang mga sundalo ay nagtatakbuhan ng palayo sa labanan. Maging si Labienus ay umalis na. Bumalik si Pompey sa kanyang kampo at tinawag niya ang mga senturyon na iniwanan niyang magbantay sa kampo at nagbilin siyang patibayin nila ang kampo. Nag-utos siya sa mga ito na depensahan ang kampo ng mahigpit at matindi kung may magbabantang panganib. Pumunta siya sa kanyang tolda na nanlumo. Maaring sa oras na iyon ay nakapagtanto siya na siya'y inabandonar sa kalagitnaan ng labanan ng mga taong mismong nang pilit sa kanya na isulong ang digmaan. Sa kabilang dako, pagod na rin ang hukbo ni Cesar, subalit nagdesisyon pa rin ito na kailangang hindi magkaroon ng pagkakataon ang hukbo ni Pompey na makapagpanumbalik ng lakas at lakas ng loob mula sa kanilang matinding pagkagulat at pagkasindak. Hinikayat niya ang kanyang hukbo na marapatin nilang samantalahin ang kabutihan ng tadhana sa kanila at salakayin nila ang kampo ni Pompey. Bagamat pagod na ang kanyang mga mandirigma sa sobrang init ng araw dahil ang bakbakan ay nagtagal ng hanggang katanghaliang tapat, nakahanda silang magsagawa ng anumang trabaho at masaya silang tumupad sa kautusan niya. Matapang na dinipensahan ng mga pangkat ng gwardya na pinagbilinan ni Pompey ang kanilang kampo. Ang kanyang oksilya o mga gwardya na taga-Tracia at mga gwardyang dayuhan ang higit na nagpakita ng kagitingan. Ang mga sundalong lumaban na nagbalikan doon ay lubusan ng nanlulupaypay sa kapaguran at winalana nila ang kanilang mga sandata, mga banderang signum Romano at mga manos, at ang isip nila ay napatuon na sa kanilang pagtakas sa kampo kaysa pagdepensa nito. Nagbagsakan ang mga tauhan ni Pompey sa tama ng mga misil o mga suligi ng mga tauhan ni Cesar na gawa sa tungsten, at ang dulo nito ay bakal na pino at ang kabuuan ng misil ay may haba na 1 o 2 talampakan. Hindi na nakayanan ng mga tauhan ni Pompey ang naipaulan sa kanila ng mga patama. Bumangon ang mga ito at sa ilalim ng kanilang mga centurion at mga tribuno, nagtakbuhan silang umalis sa kampo ng walang lingong likod tungo sa bundok. Sa loob ng kampo ni Pompey, nasilayan nila ang marangyang kampo. Bawat tolda ay napalamutian ng mga sanga ng mirto at mga putong na bulaklak. Ang mga higaan at upuan ay may mga palamuting mga bulaklak at mga mesa ay napaibabawan ng maraming mga plato, mga mangkok at tasang inuman ng vino. Ang mga tolda at mga sahig ay nalatagan ng damo.
Ang mga tulda ni Lucius Lentulus at ibang opisyal ay natabingan ng halamang baging at marami ang ibang gamit doon na pampiesta. Ang kampo ay mistulang naihanda para sa pagdiriwang, sa halip na ito ay pahingahan ng sundalong nakikibakbakan. Ang kanilang nakita ay palatandaan ng kaluhuan at nagpapahiwatig ng lakas ng panalig nila na sigurado na sila sa kanilang pananagumpay. Malamang na niwala silang kaba sa magiging pangyayari sa araw na iyan, habang nagpasasa sila sa walang kabuluhang kaluguran. Magpagayunman, nagpasasa silang nampula noon sa naghihirap at nagdurusang army ni Cesar na lagi-laging kinukulang sa karaniwang pangangailangan. Samantala, sinakop ni Cesar ang kampo ni Pompey at pinasunog niya ang lahat ng komunikasyon ni Pompey, mga sulat na naglalaman ng mga pangalan ng mga taong may masamang loob kay Cesar. Hindi niya pinag-interesang basahin ang mga sulat na ito upang hindi siya persahing gumawa ng hakbang ng anumang nakalaman doon. Pinayuan ni Cesar ang kanyang mga sundalo na huwag silang maging matindi sa pandarambong at baka mawala nila ang pagkakataon nilang mangkumpleto sa kanilang pagsakop. Noong nakuha niya na ang pagsang-ayon ng hukbo, nagplano siya ng mga hanay palibot sa bundok. Ang mga tauhan naman ni Pompey sa bundok ay umalis sa kanilang pinagkampuhan doon dahil sa kawalan ng tubig. Umatras silang patungong Larisa. Naisip na ito ni Cesar, kaya hinati niya ang hukbo. Bahagi ng lehyon ay inutusan niyang manatili sa kampo ni Pompey. Pinadala niya ang ibang bahagi sa kanilang sariling kampo at dinala niya ang 4 na lehyon na kasama niya. Naglakbay sila sa isang mas maikling daan para harangan ang kanilang kaaway na papunta sa Larisa. Pagkalakbay nila ng 9 na kilometro, pinahinto ni Cesar ang kanyang hukbo. Pagkaobserba nito ng mga tauhan ni Pompey, tumigil sila sa isang bundok na may ilog sa paanan nito. Inudyukan ni Cesar ang kanyang mga tauhan, bagaman pagod na ang mga ito, na simulan nila ang magsagawa ng trabaho para putulin ang komunikasyon sa pagitan ng ilog at ng bundok. Ito ay upang ang kaaway ay hindi makakuha ng tubig sa gabi. Pagkatapos na magawa ito ng hukbong Cesar, nagpadala ang mga tauhan ni Pompey kay Cesar ng sugo para makipag-ayos sila ng pagsuko. Ilang senador na sumama sa hukbong Pompey ay tumakas kinagabihan. Sa madaling araw, inutusan ni Cesar lahat ng mga tauhang republikano at ni Pompey na nakatigil sa bundok na bumaba sila mula sa itaas na kinaroroonan nila tungo sa patag at isuko ang kanilang mga sandata. Ginawa nila ito ng walang pagpiyok at naglumuhod sila sa kanya na umiyak at humingi ng awa. Naawa si Cesar. Pinatayo niya ang mga ito at nangausap siya sa kanila ng tungkol sa kanyang pagbigay awa para mapanatag ang kalooban nila. Pinatawad niya silang lahat at nagbigay siya ng utos sa kanyang mga sariling sundalo na huwag nilang saktan o pagnakawan o kuhanan ng alinman ang mga ito. Bawat isa sa kanyang sundalo ay binigyan niya ng permiso na magligtas ng isang kaaway. Ang pagkabukas palad ni Cesar na ito sa mga sundalo sa labanan ay kanyang nabubukod tanging ugali. Sa ilalim niya, pagdating ng pananagumpay, ang dating mga mababangis at nagngangalit niyang mga sundalo laban sa kaaway ay biglang nagpapanibago ng disposisyon at nagiging mapagpala sa kaligtasan at buhay ng kanilang dating kaaway. Sa araw na iyon, pumunta sila sa Larisa at doon nag-anunsyo siya na maggagawad siya ng kapatawaran sa mga hihingi ng awa. Kadamihan sa armada ni Pompey sa Adriatico at Italia ay umatras at sumuko kay Cesar. Sa bakbakan na iyan, 200 pribado ni Cesar ang nawawala at nawalan siya ng 30 centurion. Si Crastinos, ang magiting na voluntaryo, ay napaslang sa espada. Sa hukbong republikano ni Pompey, nawala ang 15,000 tauhan niya at 24,000 katao ang nabihag dahil maging ang mga pangkat na nag-estasyon sa kampo ay sumurrender kay Sulla. Maraming iba ang nagpunta sa mga karatig puok. Samantala, si Lucius Domitius Ahenobarbus
Noong tumakas siya mula sa kampo tungo sa bundok, sa pagod niya, napatay siya ng kanyang kabayo. Si Labienus ay nagtungong Corcyra, ngayon ay modernong Corfu na. Samantalang tumungo si Pompey sa Mytilene at sa Cilicia kung saan siya ay nagpulong ng konsehong pandigmaan. Tinangka naman ni nakababatang Cato at kanyang mga taga-suporta na ibigay ang pagkakomandante kay Marcus Tullius Cicero, subalit tumanggi ito at nagpasya siyang bumalik sa Italia. Nagpulong muli sila sa Corcyra at pagkatapos ay nagtungo sila sa Libya. Nagdesisyon ang konseho ng digmaan ni Pompey na pumunta sila ng Ehipto dahil sa nakaraang taon, ito ay nagbigay kay Pompey ng suportang militar. Ang iba, kagaya ni Marcus Junius Brutus, ay tumiwalag kay Pompey at naglakbay siya sa mga latian para makarating siya sa Larissa at doon ay nanghingi siya ng patawad kay Caesar. Tinanggap siya ni Caesar ng maluwalhati. Nalaman ni Caesar na patungong Ehipto si Pompey at ipinasya niyang sundan niya ito roon. Ipagpatuloy nating sundan si Pompey sa susunod na kabanata.